Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, tagahanga at tagapakinig niyo po kami ng mga kaibigan ko sa inyong programa. Hindi ko po hangad na tularan o ipagmayabang sa inyong mga tagapakinig. Pagkus, nais ko lang pong ilathala ang aking karanasan nung musmus kong kaisipan sa aking pastor na pinsan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jix. Bunso po ako sa 3 magkakapatid at 2 po sila ngayon ay seaman at ako naman ay tourism graduate, Kuya E, at laking Iloilo po ako. Nung grade 4 po ako, Kuya E, mga nasa 9 na taong gulang pa po ako nung unang nakaranas ako. Makakita, makahawak at makalantak ng pops ng aking pinsan na nasa 18 years old na po ata siya noon, 4th year high school. Si mama po ay kararating lang galing Hong Kong nang nagpasya sila ni Papa na pumunta ng Manila para i-celebrate ang kanilang wedding anniversary. At dahil aalis po sila, iniwan kami magkakapatid sa nakakatandang pinsan namin na itago natin sa pangalang Pen. Si Kuya Pen po ay masasabi po nating matangkad, malaki ang katawan at guwapo. Kuya E, nasa 5'10 po yung kaniyang height. May lahi po kasi kaming Kastila, kaya maputi po talaga kami. Anak po siya ng kapatid ni Papa. Nung minsan po na umuwi ako galing school nung hapon, Kuya E, dahil half day lang ang pasok ko, ay nadatnan ko si Kuya Pen sa sala na nakapulupot ng kumot at tila nilalamig. Kaya agad kong dinampi ang kamay ko, Kuya E, sa kanyang noo at napagtanto na may lagnat nga ito. Sa musmos na edad ko po ay agad ko pong sinabihan si Kuya na may lagnat si Kuya Pen. Sinabi ko ito kay Kuya Son. Kaya dali-daling bumili ito ng gamot. Nung gabi na yon ay magkakasama po kaming natulog. Bali yung 2 kong kuya tapos si Kuya Pen at ako. Mga bandang 1:00 ng madaling araw nang nalimpungatan po ako nung parang may nakahawak sa kamay ko at may hinahawakan din ako na malambot pero mahabang bagay. Kuya E, nung makadilat ako ay hindi ko agad na naaninag kung ano po yung hawak ko. Kasi madilim at biglang nagsalita si Kuya Pen ng pabulong. "Huwag kang maingay, Jix. Nagpapalambing lang si Kuya mo, Pen." Kuya E, sa musmus kong pag-iisip nun, akala ko normal lang yun at naulit yun. Hanggang grade 5 po ako, Kuya E. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na binabai po ako sa musmus kong edad hanggang sa nagpatuli po ako noong grade 6. Noong mga panahon po na yon, Kuya E, akala ko hindi na po ulit mangyayari yun sa amin nung pinsan ko na si Kuya Pen. Pero tama nga po yung sabi ng matatanda na kapag naumpisahan na ay mahirap itong tapusin. Lumipas po ang pasukan at bakasyon na noon. Nung nagsabi si Kuya Pen na sa amin po muna siya maninirahan dahil mas malapit po yung bahay namin sa kanyang paaralang pinapasukan. Isang araw, Kuya E, kami lang po 2 naiwan ni Kuya Pen sa bahay. Bigla niya po akong niyaya na manood sa kanyang cellphone. Ako naman po ay biglang napatalon dahil nung time po noon ay di po pa po lahat ay may cellphone. Pero sabi niya, sa kwarto po kami manood, Kuya E, at sinunod ko po siya. Nung andun na po kami sa kwarto ay nilak niya po ito at sabay higa at turo sa kanyang braso na nagpapahiwatig na doon ako humiga. Noong nanonood po kami ng cartoon sa cellphone nito ay bigla itong nagsabing, "Jix, gusto mo bang makakita ng malaking talong na lumuluwa?" Sumagot naman ako na, "Meron bang ganun, Kuya?" Sumagot ito na oo naman. Kaso dapat tayo lang ang may alam nito ha, wag mong ipagsasabi kahit kanino. At tumango ako, Kuya E. Agad itong nag-type sa kanyang cellphone at marami akong nakitang nakahubad. At may pinanood kami doon. Bigla itong nagbulong sa akin, Kuya E, na gayahin ko raw ang ginagawa ng babae at agad itong nagtanggal ng kanyang pangbaba na kasuotan at nang bumungad sa akin ang mala dinosaur na pops. Dinosaur ha? Sabi niya po sa akin ay kainin ko raw pero dahil sa bata pa ako ay hindi ko to agad na malantakan, Kuya E, dahil
malaki. Dinosaur ba naman ang laki? Talagang hindi mo malalantakan yan. Kaya, hinahawakan ko lang ito, hinimas at nagsabi itong, lantakan ko na daw o dilaan. Ginawa ko naman yun, Kuya E. Hindi ko alam kung tama ang pinaggagawa ko, pero alam ko ay ungol ito. At sinabihan niya po ako na dumapa, agad-agad niya po akong biniligtad at tinutok ang paps sa aking musmos at walang sirang kuweba. Napaiyak po ako sa sakit, Kuya E, nang pumasok na ang naging bumbilya naman sa aking kuweba. Mahapdi at parang may napunit sa loob, pero sinabihan lang po ako na huwag maingay. Kaya kahit masakit, pinilit kong tiisin. Wow. At nung pabilis Kuya E, ay bigla itong natigilan. May naramdaman akong may mainit na dumaloy sa loob ko. At yun po pala ang panahong sumabog na ang bulkang Mayon. Kuya E, sa ganung araw ay paika-ika ako naglakad at minsan hindi na lang ako naglalabas dahil sa iniindang sakit. Pero naulit at naulit po ito at natigil lang nung nakagraduate ito nung college at pumunta ito nung Palawan. Akala ko po ay hindi na po ito masusundan pa. Pero after 4 years, Kuya E, ay bumalik ito sa Iloilo para magbakasyon. Pero nung time po na yun, meron na po itong girlfriend. Tutuloy ko na lang, Kuya E, yung storya ko sa susunod kung ano pong nangyari nung bumalik si Kuya Pen. Umaga na po kasi at may trabaho pa po ako mamaya. Salamat po ulit at asahan mo po na itutuloy ko ang aking kwento kay Kuya Pen at sa dalawa pa nitong nakakabatang kapatid. Okay? Maraming salamat sa iyo, Jix, at abangan natin ang kanyang kwento muli po. Maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat pugot, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, nito lang yan sa paborito nyo programa na palagi nyo makakasama. Ako ang Kuya E nyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, sintihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka dahil gusto